Hindi ko maiwasang hindi pumatak ang mga luha ko sa sandaling iyon. Nasa holding area na ako ng airport. Naghihintay na lang ng boarding sa flight ko papalik sa Saudi. Isa akong OFW at katatapos ko lang ng taon ng bakasyon ko. Hindi naman talaga ako ganong kasentimental pagdating sa ganong may pamamaalam. Sa paulit-ulit ko ba namang nararanasan iyon sa pabalik-balik na bakasyon sa Pilipinas? Naging immune na ako sa sakit ng mga airport drama. Pero iba ang bakasyon ngayon. May isang taong nagpapaiyak sa akin. Si Mel. Si Mel ay isang masahista. Nag-cross ang landas namin ng ilang araw mula nang dumating ako ng Pilipinas ay nag-search ako ng masahista. Nakita ko ang profile niya sa isang site. Dahil ang nakasada ay matangkad siya sa taas na 5'11", moreno, at matangkad ang pangatawan na ipinakita sa litrato. Nainganyo akong kunin ang serbisyo niya. Ganyan naman talaga ako. Bawat bakasyon sa Pilipinas, naghahanap ako ng isang masahista. Dalawang bagay kasi ang nagpupulfill ng pangailangan ng sarili ko sa ganon. Una ay ang sarap na pakiramdam sa katawan dulot ng pagmamasahe. Pangalawa ay may makakasama ako. Simula kasi na naghiwalay kami ng huli kong boyfriend, palagi ko nang ginagawa ang ganon. Para sa akin, fulfilled pa rin ako. Mas maganda pa nga ito dahil walang commitment. Pagkatapos ng session, ay libre ka na kung ano man ang gusto mong gawin sa buhay. Walang nagtatanong, walang nagdidemand ng explanation o panahon. Walang sakit sa ulo. Sa emotional side naman, wala akong fears o insecurity. Walang guilt na may masasaktan akong damdamin. Walang responsibility. Wala ring silosan. Walang sakit sa ulo na mag-iisip ka kung nasan siya, sino ang kasama niya, at anong ginagawa nila. Mga ganyang bagay. Kaya nagustuhan ko na ang ganong setup. Pagkatapos kong mabayaran ng masahista, bahala na kami sa kanya-kanyang buhay namin. Pag kailangan ko naman ulit ng serbisyo niya, tatawag lang ako. At pwede pa akong mamili ng iba, diba? Ganyan kasimple. Pero ang hindi ko inaasahan ay may isang bagay pa palang maaaring ibigay ang isang masahista. Ang pagpaparamdam ng pagmamahal. Muntik nang hindi matuloy ang unang session namin ni Mel nang tawagan ko siya. Nang lumuwas na kasi siya upang puntahan ang lugar ko, naidlip ako. Pagod kasi ako sa biyahe nun. Nang nagising ako, maraming text na si Mel sa akin. Nagtatanong kung anong unit daw ako, anong pangalan ng condominium ko. At nagsabi pa siya na nandun na raw siya sa usapan naming landmark. Meron pa siya mga sinabi nung nandun na siya na may 2 condominium daw siya nakikita. Alin daw sa 2? At siguro ay nainis na dahil wala akong sagot. Ang sunod na text niya ay, Sana naman po wag niyo akong lukuhin. Matino po akong tao. Babalik na lang po ako sa bahay. Salamat na lang po sa inyo. Sana po masaya kayo sa ginawa niyo. At nang mabasa ko ang mga text na yon, dali-dali ako nag-reply. Pasensya na. Nakatulog kasi ako. Pero hindi kita niloloko. Pero kung hindi ka pa nakakaalis, kung maaari, bumalik ka ha. Dati yun, balik na ulit ang text niya at sinagot ko ang tanong niya. Sa madaling salita, natumbok niya ang unit ko. Excited akong binuksan ang pinto ng unit ko nang may nag-doorbell. At si Mel nga yun. Nang binuksan ko, nakita ko kagad ang ngiti niya. Walang bahid na galit sa kanya muka. Na hindi ko naramdaman na naiinis siya sa akin. At higit sa lahat, tama nga ang nakasaad sa kanyang advertisement sa site na yon. Matangkad siya, moreno, at bagamat hindi gaano muscular, wala ka makikitang taba sa kanyang katawan. May experience kasi ako dati na ang gagandang tingnan sa litrato, pero pagdating sa personal, medyo iba na ang hitsura at forma. Pero siya ay yung sinasabing, what you see is what you get. Naka-short siya na hanggang tuhod.
Dark green na semi-fit ang t-shirt at gray na sneakers. Naaminin ko, hindi ako masyadong na-attract sa itsura niya. Hindi naman siya pangit. Sakto lang kumbaga. Ako kasi mas importante sa akin ang height, forma ng katawan at morenong kulay ng balat. Kaya masasabi kong pasok siya sa banga. Sorry sa nangyari kanina. Nakatulog kasi ako eh. Hindi ko naman sinasadya yun. Alam mo na medyo pagod ako sa biyahe. Sana hindi ka nagalit sa nangyari. Tuloy ka nga pala. Sige, maraming salamat. Hindi naman ako galit. Buti nga sinabi mo kaagad na nakatulog ka. Well, naintindihan ko naman yun. Ang laki naman itong unit mo. Ikaw lang ba mag-isa dito? Oo. I mean, may kasama ako pero pinapupunta ko lang dito kapag gusto ko may kasama. Okay. So, start na tayo? Agad kong tinumbok ang kwarto. Kinapa kong switch ng ilaw at pinatay yun. Hinayaang ang malit na sinag ng lampshade lamang ang nagbigay ng ilaw sa buong kwarto. Pagkatapos ay walang sabi-sabing tinanggal ko ang t-shirt ko. Tatanging garterized na shorts ko lang ang natira. At saka ako tumihaya sa kama. Sa dim na ilaw ng kwarto, naaninag ko siya. At doon ako napahanga sa kanya ng husto sa hugis ng katawan niya kasi fit na fit ang t-shirt niya. Ramdam ko ang malakas na pagkalampag ng aking dibdib. Sir, dumapa ka na po. Tumalima ako. Dahil nakadapa ako, hindi ko na nakita pa ang kanyang ginagawa. Ang narinig ko na lang ay ang tunog ng pagbukas ng bote ng oil at naramdaman ko na lang ang paglapat ng kanyang palad sa likuran ko sa may bandang balikat. Hindi ko alam kung anong klaseng masahe ang ginagawa niya pero para sa akin, regular lang iyon. Halos walang pinagkaiba sa karamihan ng mga masahistang nakuha ko. Maliban na lang sa isang bagay. Sa pagmamasahe niya, ay hindi niya pinakailaman ang part ko na iyon. Sa pagkakatanda ko kasi, lahat na nagmamasahe sa akin ay talagang isasagi nila ang kanilang kamay sa parte na dapat ay hindi nasasagi. Pero ni minsan ay hindi ko napansin iyon sa kanya. Hindi ko naisip na baka wholesome lang talaga ang pagmamasahe niya. At dahil pagod na pagod din ako sa oras na iyon, nalusaw ang gana ko pang magpa-extra. Pagkatapos ay pinatihaya niya ako. Ang dibdib ko naman ng kanyang minasahe. Ganun pa rin. Hindi niya ginalaw o nitinangkang mag-take advantage. Nang nasabi ko na lang sa isip ko, professional lang talaga ang trabaho niya. Niwala nga kaming imikan habang ginagawa niya ang pagmamasahe na iyon. Iyon tipong wala talaga kaming pakialam sa bawat buhay. May iba kasing masahista na tanong ng tanong kung saan ako nanggaling, kung anong trabaho ko, kung ano ang ginagawa ko sa Manila. Pero siya ay mistulang isang pipi. Pero okay lang din sa akin yun. Ayaw ko rin ng maraming tanong. Gusto ko lang talaga magpamasahe, mag-relax, at hindi kailangan ng kwentuhan o may makiosyoso sa buhay ko. Mas nagpo-focus ang isip ko sa pagmamasahe niya. Ninanamnam ko ang sarap ng pagdiin ng kamay niya sa aking kalamnan. Sa panig ko naman, wala rin akong balak na kaibiganin siya. Bayad lang ang katapat ng serbisyo niya. Yun lang ang mahalaga. Natapos ang session namin, nanatili ako nakahiga. Hinintay na magbihis siya at maningil para makaalis na siya. Pero hindi niya ginawa yon. At doon na ako nagulat nang sabihin niya na, Sir, hindi ka ba mag-i-extra? bigla akong napatitig sa kanya. Hindi ko inaasahan na sa ganun pa rin pala hahantong ang lahat. Pero naisip ko rin na baka talagang gusto lang niyang madagdagan ang kita niya. Kaya sumang-ayon na lang ako. Lumapit siya sa kama habang ako naman ay nakahiga pa rin. Napansin ko kung gaano siya ka-ready. Hindi lang pala sa pisikal na aspeto kundi pati sa paghahanda. May dala siyang proteksyon at mga kailangan para maging maayos at ligtas ang lahat. Doon ko na-realize na hindi ito basta padalos-dalos na desisyon para sa kanya. May respeto siya sa ginagawa namin at sa akin bilang kasama niya.
Sa totoo lang, nagustuhan ko yun. Hindi dahil sa kung ano ang nangyari, kung hindi dahil sa paraan niya ng pagtrato. May pag-iingat, may konsiderasyon. Parang ipinakita niya na hindi lang iyon basta extra lang o trabaho para sa kanya, kundi may bahagi doon na gusto rin niya maging maayos ang karanasan namin dalawa. Napaisip tuloy ako. Sa una, ang tingin ko sa kanya ay isang taong ginagawa lang ito dahil sa pangangailangan para lang kumita, para may maipadala o maipangtustos. At siguro totoo naman yon. Pero habang tumatagal, parang may isang layer akong nakikita. Hindi lang siya yung inaakala kong dahilan lang ay pera. May sarili siyang paraan sa pagdala ng sitwasyon na kahit papaano nagbigay sa akin ng ibang perspektibo. Doon ko napagtanto na minsan, mabilis pala tayong humusga sa pinipiling landas ng ibang tao. Pero sa likod nun, may mga dahilan at kwento na hindi agad nakikita sa unang tingin lang. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Kung ganun, kain tayo. Ang kaso, hindi pa pala ako nakapagluto. Pero may rice cooker sa kusina kung gusto mong kumain ng kanin. May frying pan at may laman din sa refrigerator na mga pwedeng lutuin. Pwede kang mamili kung anong lulutuin mo doon. Na ako kasi, tinapay lang talaga kinakain ko eh. Sige po, ako na po ang bahala doon. Tinumbok niya ang kusina at maya-maya lang ay narinig ko na ang ingay sa pagluluto niya. Nagprito siya ng itlog at hotdog. At nang natapos siya, siya na rin naghanda at nagdala nito at naganda sa pagkainan. Doon ko unang napansin ang soft side niya. Parang napaka-gentleman niya na halos ilid na lang niya ako sa hapagkainan at hilahin yung upuan para makaupo ako ng maayos. Nang kumakain na kami, halos wala pa rin kaming imikan. Nang natatandaan ko lang ay ang tanong ko sa kanya na, "Saan ka nakatira? Ilang taon ka na? Ano ba talagang height mo?" Ako na rin nagkwento sa kanya na isa akong OFW. Yun lang ang takbo ng usapan namin. Mababaw na tanong, matipid na sagot. Parang hindi ko kaya magtanong ng malalim na issue sa kanyang buhay. Parang pansin ko kasi na tila may itinatago siya. At ayaw ko namang ma-involve doon. Ayaw kong may malaman na magiging dahilan para maawa ko sa kanya. At sa bandang huli ay mahulog ang loob ko. Kapag nangyari kasi ang ganon, ako rin ang magiging talo. Nang matapos na kaming kumain, siya na rin ang nagligpit ng aming kinainan. Pinunasan na rin niya ang mesa. Tuwang-tuwa ako sa nakita ko sa kanya. Doon pa lang ay napansin ko na kakaiba siya sa lahat ng mga masahistang na-hire ko. At parang ganyan na rin kami ka-close. Kung gusto mo magstay ka muna dito. Pwede kang manood ng palabas sa cable o kaya umilip ka muna sa kwarto. Pwede ngang dito ka na tumira habang narito pa ako sa Maynila eh. Yun ay kung gusto mo lang ha. Wala rin naman ako halos kasama dito lagi. Hindi niya sinagot ang suggestion ko. Ngumiti lang siya at tinumbok ang sofa. Naupo siya at kinuha ang remote. Pumili ng channel. Sumunod naman ako. Umupo ako sa kanyang tabi at itinutok ang aking paningin sa monitor. Hindi ko lubos maintindihan ang sarili ko kung bakit ako sumunod sa kanya sa sofa. Hindi ko naman gusto ang kanya pinapanood na lumang pelikula ni FPJ. Parang gusto ko lang namnamin ang sarap na magkatabi lang kami. Tahimik lang ako at nagkunwaring nanonood ng pelikulang napili niya. Maya-maya, naramdaman ko lumingon siya sa akin. Hindi ko tinugon ang paglingon niya. Nanatiling ipinako ko ang paningin ko sa monitor. Maya-maya, naramdaman ko na lang ang pagpatong ng braso niya sa balikat ko. Inakbayan niya ako. At nang nilingon ko siya, bigla niya akong niyakap. Hindi ko lubos maisalarawan ang nadarama ko sa ginawa niyang iyon. Ang huli kong natatandang kumuha sa akin nun ay ang boyfriend ko na nag-asawa na. Halos walang pinagkaiba. Kung diskarte man niya iyon para mapalapit siya sa kanyang kliyente at balik-balikan siya, napakagaling ng diskarte niya. Dahil sa ginawa niyang iyon,
Hindi na ako nahiyang ilingkis ang braso ko sa kanyang bewang, na lalo namang hinigpitan ng pag-akbay niya sa akin. Halos yakapin pa niya ako ng sobrang higpit. May jowa ka na ba? Humiling lang siya. Hindi ko naman alam kung totoo yung sagot niya o hindi. Parang hindi ko nadaramang totoo. Parang may kirot akong nadarama sa klase ng pagsagot niya sa tanong kong iyon. Papaano kung ma-inlove ako sa'yo? Mahirap para sa'yo yun. Nasa malayo ka. Napahinto ako ng bahagya. Alam ko naman kasing kahit wala ako sa malayo, hindi pa rin maaari. Kasi pakiramdam ko ay may nagmamay-ari na sa kanya. Wala namang issue kung malayo eh. Ako kapag nagmahal ako, gagawin ko lahat para sa kanya. Actually, hindi ako naniniwalang dapat mong gawin ng sakripisyo para sa taong mahal mo. Ang pagmamahal para sa akin, kusang ipinadarama yan. Hindi pinipilit. Kusang ibinibigay. Hindi binabayaran. Kusang ipinagkakatiwala ng walang kaakibat na kondisyon. Doon na tila binatukan ng ulo ko ng isang matigas na bagay. Parang bulos ay na tinamaan ako at sagad sa aking buto at kalamnan. Tama naman siya. Kung mahal niya talaga ako, ibibigay niya yun sa akin nang hindi ko binabayaran ng oras at serbisyo niya. Kusang magtitiwala siya sa akin. Natameme ako. Hindi ko magawang magsalita pa. At ang sinabi niyang iyon ay hindi mabura sa isip ko. Hanggang sinilip na nga niya ang relo niya sa braso at nagpaalam na. At ibinigay ko naman ang bayad sa kanya. Salamat, Mike. Nang sabi niya, sabay halik sa noo ko nang nabuksan ang pinto ng unit ko. At akmang lalabas na siya. Mga ilang sandali lang nang nakaalis na siya, nakatanggap ako ng text. Salamat ng marami, Mike. Sa ulitin. Nasundan ang tagpo naming iyon nang bago ako tumungo ng Leyte at nasumpungan kong kunin ang serbisyo niyang muli. Sa pagkakataong iyon, hindi na ako nagpamasahe pa. Pagkapasok niya ng kwarto ko ay diretso kaming yakap. At nang matapos kami, nagluto muli siya. Kumain kami at pagkatapos ay naupo sa sofa. Habang kunwaring nanonood kami ng paborito niyang lumang pelikula. Paminsan-minsan naman ay hinahalikan niya ako sa noo. Doon ko pa mas na-appreciate ang mga ginagawa niya. Parang tunay talaga kaming magjowa. Napapaisip din ako sa sobrang kalambingan niya sa akin na hindi na siya naiilang o nandidiri pa. Imagine, halos kalahating agwat ng edad namin at sa pisikal na anyo ay masasabi kong hindi na ako ganyang kanais-nais. Pero yung yayakapin ka niya, tititigan ka niya sa mata, at marahan niyang hahalikan ng noo mo. Hindi ko tuloy alam kung pinipeke niya ang kanyang pinapakita sa akin. Imagine, ang tanda ko na. Para sa marami, isang napakalaking iyak ang ginagawa niya. Iyon ang mga bagay na hindi ko naranasan sa ibang mga masahista. Doon siya lumamang. At kung peke nga ang kanya pinapakita sa akin, hindi ko na halatang peke ang mga iyon. Maalala ko lang, anong naramdaman mo nung hindi kita sinagot sa mga text mo nung unang beses na kinuha ko ang serbisyo mo? Nang tanong ko nang lumipat na kami sa terrace ng condominium unit, ini-enjoy ang malamig na simoy ng hangin sa gabing iyon. Okay lang naman. Hindi ka nagalit sa akin? Hindi naman. Para kasi sa akin, hindi naman kawalan yun sa pagkatao ko. Kasi wala akong ginawang masama sa kanila. Naghahanap buhay lang naman ako, di ba? Kung trip nilang manloko, wala akong magagawa. May karma naman na tinatawag, di ba? So meaning, may mga ganyang kaso ka na-encounter bago ako? Meron na din. Pero di ba nga sabi ko, hinahayaan ko na lang. At least, di ba? Hindi ako nang luloko. Sa pagkakataong iyon ay unti-unti kong naintindihan ang kanyang pagkatao. Nag-open up na rin ako ng tungkol sa libro kong sinusulat at nagulat siya. Hindi niya raw akalain na isang author pala ang kanyang kliyente. Hindi raw siya mahilig magbasa. Pero dahil ako nagsulat,
Nag-request siya na kung pwede mapasa niya ang Sanktuaryo ng Pag-ibig. Yun kasi ang sinabi kong ilo-launch sa NBS MOA. Nang ibinigay ko to sa kanya, tinumbok niya ang kama, nahiga at doon ay binasa niyang libro. Hindi ko na siya inistorbo. Pero bago pa man niya natapos ang buong kwento, ay may nag-text na sa kanya. Isang kliyente raw. Wala akong nagawa kundi ang hayaan siyang umalis. Mel, aalis na nga pala ako bukas patungong probinsya. Ang malungkot kong sabi sa kanya bago siya lumabas ng kwarto. Oh! Pero babalik ka naman, di ba? Oo, At magkikita pa rin naman tayo, di ba? oo naman. Sa book launching na narito ako nun. O siya kung ganun. Enjoy ka na lang sa bakasyon mo, Mike. Magkita na lang tayo sa pagbalik mo, ha? Nang nasa probinsya na ako, halos walang araw na hindi siya nagte-text sa akin sa unang linggo ko. Parang unti-unting binubuksan niya ang sarili niya sa akin. Sinabi niya na malungkot daw siya dahil nasa probinsya ang nanay niya at may sakit. Mahinang mahina na. Gusto raw niyang puntahan sa probinsya pero kulang ang pera niya. Noong una ay naisip ko na baka drama lang niya iyon para manghingi ng pera sa akin. Pero dahil wala naman siyang sinabi, hindi ako nag-offer. Natatakot pa ako. Pero nagpasalamat siya sa akin. Mabuti pa raw ako. Nakikinig sa kanya. Sinagot ko na lang siya na nararamdaman ko ang naramdaman niya dahil ganun din ang nangyari sa nanay ko. At pagkatapos nun, hindi na ako nakatanggapan ng text mula sa kanya. Nagtaka ako at nalungkot na din. Ang sabi ko na lang sa sarili ko, siguro nakalimutan na niya ako. O siguro nagtampo siya dahil hindi ako nag-offer ng pera para tulungan siyang makauwi ng probinsya. Ay, gano'n lang talaga siguro yun. Hanggang sa masahe na lang ang ugnayan namin. Bilang isang ordinaryong kliyente niya. Kapag hindi na ako nagpapamasahe, bali wala na rin ako. Gano'n lang talaga kasimple yun. Bakit pa nga pa ako aasa? Nang nasabi ko na lang sa sarili ko, kaya kinondisyon ko ng sarili ko na hanggang doon na lang talaga kami. Nang nakabalik na ako ng Maynila para sa book launching, sinubukan kong tawagan siya. Mike! Akala ko galit ka sa akin. Ha? Ay bakit naman? Hindi ka na kasi sumasagot sa mga text ko eh. Teka nga. Anong text? Ikaw nga itong hindi nagte-text sa akin, hindi ka mga nag-reply sa mga text messages ko. Ano ka ba? Araw-araw kaya ako nagte-text sa'yo. Ikaw nga itong hindi sumasagot, hindi ka nag-reply. Sigurado ka? Oo naman. Dali-dali kong chinek ang cellphone ko. Nagtaka rin talaga ako kung bakit wala akong natatanggap ng mga text kahit kanino sa SIM card na iyon. Ang ginawa ko, tinanggal ko ang SIM card ko. Nandun ko nalaman na nag-lose pala ito kung kaya ay hindi ako nakakatanggap ng mga text. Siyempre, tuwang-tuwa ako na hindi pala niya ako nakakalimutan. At sa gabi bago ako bumalik ng Leyte, ay may naganap muli. Nang nasa Leyte na muli ako, ganun pa rin siya. Panay pa rin ang padala ng text. Hanggang sa nagpunta na ako ng Iloilo at Boracay, nagte-text pa rin siya. Galing ng Boracay ay dumiretso ako ng Maynila. May 5 araw ako ron bago ako magbalik sa Saudi. Nagdesisyon akong huwag nang kontakin si Mel. Ramdam ko kasing nahuhulog na ang loob ko sa kanya. At magiging masakit iyon para sa akin kung lalapit pa ako sa kanya at aalis din naman pala ako. Napakamasokista ko na kung sa kabila ng wala naman palang patutunguhan ng lahat, lalapit at lalapit pa rin ako sa kanya. Naalala ko ang tanong ko sa kanya noon na paano kung ma-inlove ako sa kanya? At sinagot naman niya ako ng mahirap kasi nga malalayo ako sa kanya. Tama naman siya. Para sa kagaya kong sa buong buhay ay wala nang ibang nararanasan pa kundi ang pagkabigo. Sobrang masakit yon at sobrang tanga ko na kung hindi pa ako matututo. Kaya ibang kinuha kong masahista sa pangalawang gabi ko noon sa Maynila. At ang kinuha kong masahista ay yung inirecommend sa akin ng kaibigan ko na
magaling daw na nagngangalang Tonton. Totoo naman, magaling si Tonton. In fact, halos hindi na siya nagmasahe pa. Diretso na sa extra. Magaling, wala akong masabi. Pero wala akong nadama sa kanya. Pagkatapos kasi ng lahat ay naligo kagad siya, naningil at nanghingi pa ng dagdag para raw hindi na mabawasan pa ang buo niyang pera. Pinagbigyan ko naman at dali-dali na siyang lumabas na halatang pera lang ang habol niya na parang wala na kaming ginawa. Nang nakalabas na si Tonton, doon na ako nakonsensya. Bigla akong nalumo at nagsisi. Hindi pa rin mabura sa isip ko si Mel. Iba talaga siya. Hindi lang iyon ang napadama niya sa akin, kundi ang isang aspeto na hinahanap-hanap ko, ang pagmamahal. Napaiyak na lang ako. Yun bang naaawa sa sarili dahil nagpumilit ang puso ko na makapiling si Mel, pero ayaw naman ang isip ko mangyari iyon dahil sa bandang huli alam ko ay ako pa rin na magdurusa. Pero tila may malakas na udyok ang puso ko. Kinabukasan na magpasya mga kaibigan ko na mag-videoke. Inimbitahan ko si Mel. Sinabi kong pamasahe lang aking babayaran sa kanya. Total, jamming lang naman iyon at kasiyahan. Iyon ang paraan ko para itest siya kung talagang seryoso siya sa kanyang pagiging sweet sa akin, na kahit walang bayad ay sasama pa rin siya. At laking tuwa ko nang sumang-ayon siya. Sasali raw siya sa jamming ng grupo namin. Pero na-disappoint din ako. May bigla raw tumawag na kliyente sa kanya at hindi niya matatanggihan dahil suki raw niya ito. Medyo nalungkot ako. Sabi ng isang kaibigan ko, alibay lang daw yon kasi alam niyang wala siyang mapapala. Wala siyang makukuhang bayad o pera. Pero naintindihan ko pa rin si Mel. Kung totoo mang may kliyente siya, dapat iyon ang kanyang unahin dahil hanap buhay niya iyon. Pero kung nag-aalibay lang siya, iyon ang masakit at wala akong paraan para malaman kung alin doon ang totoo. Kinabukasan, huling araw ko na iyon bago ang flight ko pabalik sa Saudi. Talagang tinext ko na siya para makasama ko sa umagang iyon. Dumating naman siya. Sabay kaming kumain sa free buffet breakfast ng tinuluyan namin. Doon na niya sinabi sa akin na namatay na ang nanay niya at kararating lang niya galing probinsya. Oh, sorry to hear that. Condolence. Mas mabuti na siguro yun. Para hindi na rin nahihirapan si nanay. At saka, siguro talaga hanggang doon na lang siya. Ganyan talaga ang buhay. Nang matapos na kaming kumain, dumiretso na kagad kami sa kwarto ko. Binuksan kong TV na ang channel ay medyo hindi kagandahan ng palabas, kaya napariyak ako. Kunwari ka pa. Gusto mo din naman yan. At doon ay wala kaming ginawa kundi ang magyakapan. Kasi alam kong yun ang huling pagkakataon na magkakasama kami bago ako bumalik ng Saudi. Nanatili lang kami sa kwarto noon. Wala kaming ginawa kundi ang magyakapan. Sinusulit namin ang mga huling sandali na magkasama kami. Ganyan ka ba talaga sa mga kliyente mo? Malambing. Kahit tapos na may ganito pa na payakap-yakap ka pa. Hindi naman. Pili lang. Yung gusto ko lang. Yung nakakagahan ko ng loob. Para namang tinusok ang puso ko sa narinig. Doon ko na na-confirm na talagang bahagi lang ng kanyang trabaho ang lahat. Hindi na ako nagtanong pa. Sa loob-loob ko ay ang takot na baka may mga bagay pa akong malalaman na lalo pang ikakasakit ng damdamin ko. Alam mo, ang ginagawa mo sa akin ay kagaya ng ginagawa sa akin ng boyfriend ko dati. Nialambing ako kapag kaming dalawa lang nasa kwarto. Naalala ko siya sa'yo. Bakit ba kayo naghiwalay? Dayon, nag-asawa na siya. Pero ang sabi niya, kahit may asawa na siya, kung gusto ko pa rin makipagkita sa kanya, sasama pa rin siya sa akin. At ikwinento ko ang pagpunta namin sa Iloilo na
Inimbita ako ng dati kong babes na dalawin siya ng Bacolod at sasamahan niya ako sa lakad ko roon. Alam mo, sa tingin ko, hindi tama ang gagawin ng dati mong boyfriend. May asawa na siya eh. Medyo nagulat ako sa sinabi niyang iyon. Sa trabaho ba naman niyang sinasamahan ng mga kliyente? May ganyan pala siyang paniniwala. Napaisip tuloy ako at na-relate ko ang sinabi niya sa kanya mismo. Bakit ba siya? May karelasyon na. Bakit sumasama pa rin sa mga kanyang kliyente? Pero hindi naman ako nagsalita pa. Isiniksik ko na lang sa isip na mas maiging manatili siyang isang tagalinga sa buhay ko upang hindi ako mas masaktan pa. Nga pala. Gusto mo bang mag-video kita mamaya? Tayong dalawa lang. Sige ba? Baka naman magkameron ka na naman ng kliyente ha? Meron ako maya-maya lang. Pero makakahabol naman ako sa video dahil gabi pa naman yun, di ba? Kapag may tumawag mamayang gabi, ayun, ipagpapaliban ko yun. Sasabihin ko may lakad akong iba. Talaga? Oo. Dumating naman siya sa usapan. Pero hindi ko napanindigan na kami lang dalawa. Natakot kasi ako na baka Indianin na naman niya ako at maiwan ako nag-iisa. Kaya tinawag ko ang dalawang kaibigan ko. Dumating din ang isa pang kaibigan ko na gustong mag-send off sa akin. Kaya ang date sana namin ay humantong sa isang group date. Pero kahit group date yon, wala akong pakialam. Sa harap ng aking mga kaibigan ay ang sweet-sweet naming dalawa. Kulang na lang ay umamin kaming magjowa. At wala rin akong pakialam sa mga birit na kanta nila ng mga kasamahan ko. Habalang puso't isip ko sa pagdamnam ng huling mga oras namin ni Mel. In fairness naman, maganda ang boses ni Mel. Pero halos hindi ko napansin iyon. Nakangiti man ako sa labas. Nagluluksa naman ang puso ko. Parang nagsisisi ako kung bakit ko pa siya inimbita. Parang ang sakit-sakit lang. Kahit ang mga kanta ko sa kanya ay may kahulugan na hindi ko alam kung nakuha niya. With feelings talaga. Ang isa sa mga kinanta ko ay kahit sino. At sa mga kinanta naman niya, feeling ko ako ang tinutukoy. Parang may sagutan lang kami sa mga patutsada na idinadaan lang sa kanta. Well, actually, feeling ko lang siguro yon. At alam naman natin na kapag in love ang isang tao, nagiging feelingera. Pero sa mga kinanta niya, itong sumunod ang pinaka-meaningful para sa akin. Hindi lang dahil tila custom-made para sa kalagayan ko ang mga kataga nito, kundi dahil habang kinakanta niya ito, panay ang pisil niya sa bewang at braso ko. At hinahalikan niya ako sa noo. Pakiwari ko talaga ay sa akin talaga niya inihahandog iyon. At hindi ko alam kung ito rin ba ay nararamdaman niya o sadyang tinutokso-tokso niya lang ako. At ang kantang iyon ay pinamagatang Fallen ni Jano Gibbs. Inaamin ko namang hindi familiar sa akin ang kinanta niya ngayon. Pero dahil sa lyrics at malungkot na yung melody, parang nakisimpatya ito sa aking nararamdaman. Parang akma lang para sa akin. At ito ang tumatak sa isip ko. Nang natapos na kami, naglakad lang kami pabalik sa tinutuluyan namin kasama mga kaibigan ko. Habang naglalakad kami, tinanong ko siya kung sa akin siya matutulog. Sige. Susulitin ko ang huling gabi mo bago ka umalis. Pero nagbagong isip niya nang malamang naroon palang isang kaibigan ko. Next time na lang pagbalik mo, nahiya ako eh. Hindi ko na siya pinigilan pa para sa akin. Okay na nakasama ko siya sa umaga at gabi ng petsang iyon. Mas lalong masakit kasi sa akin kung hanggang sa huling oras na bago ako umalis ay naroon siya sa tabi ko. Nang nasa bukana na kami ng tinutuluyan ko, niyakap niya ako ng mahigpit. Binulungan. Sa pagbalik mo, babawi talaga ako. Iyon ang huling yakap niya at iyon na rin ang huling pagyakap ko sa kanya. Bago ako pumasok ng tinutuluyan ko ay sinulyapan ko pa siya. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada at nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya.
Hindi ko rin alam kung nalulungkot ba siya sa aming huling pakikita o sadyang bahagi pa rin iyon sa kanyang diskarte para sa mga kliyente niya. Gusto kong umiyak nun habang binabaybay ko ang labi patungo ng elevator. Pinigilan ko na lang ang sarili ko. Nakakahiya sa kaibigan ko. Hanggang sa narating namin ang kwarto at maya-maya lang ay nakatulog na ako. Kinabukasan, maaga ako nagising. Siya ang unang pumasok sa isip ko. Nilingon ko ang kaibigang katabi ko lang sa kabilang gilid ng kama. Himbing na himbing at humihilik pa siya. Hindi ko maiwaksi sa isip ko si Mel. Ilang oras na lang at nasa airport na ako. Hindi na kami makikita pang muli. Nanumbalik sa isipan ko ang mga ginawa niyang kaswitan sa akin. Doon ay hindi ko na malayang tumutulo na pala mga luha ko. Hinayaan ko mga itong bumagsak sa aking ulan. Dapat nasabi ko sa kanyang naramdaman ko bago ako umalis eh. Total, paalis na ako. Magalit man siya. Okay lang yun. Kinuha ko ang cellphone ko at naisipang i-text siya. Hi Mel, good morning. Gusto kong sabihin to sa'yo bago ako umalis. May nararamdaman ako para sa'yo. Sa tingin ko nga, mahal na kita. Pero siguro, hanggang doon lang yun. Hindi naman pwede kasi, di ba? Una, dahil sa trabaho mo, hindi ka pwedeng magmahal ng kliyente mo. Iyon ang tinatawag na walang personalan, trabaho lang. Pangalawa, alam kong sa lagay mong iyan ay may nagmamay-ari na sa'yo. At pangatlo, ang ipinapakita mo sa akin ay pawang bahagi lang ng trabaho mo. Professional ang kumbaga. Di ko malimutan ang sinabi mo sa akin na ganyan ka rin sa iba mo pang mga kliyente. Masakit sa totoo lang, pero yun ang katotohanan. Pero na-appreciate ko naman ang sobrang pagiging malambing at sweet mo. Alam mo, akala ko talaga sa sarili ko ay hindi na ako makakaramdam pa ng ganito. Kumbaga, manhid na ang puso ko pagkatapos ng huling boyfriend ko na iyon na nag-asawa na. Hindi na ako tatablan pa ng pana ni Cupido. Pero ewan ko ba, yung mga lambing mo, yung mga sweetness na pinapakita mo sa akin, nanumbalik ang lahat sa akin. Yung mga masasayang sandali ng babes ko, nakikita ko talaga sa'yo. Anyway, salamat sa lahat. Salamat sa ipinaramdam mong pagmamahal. Sa ilang araw na nagkasama tayo, ipinaramdam mo sa akin kung paanong mahalin muli. Kahit balat kayo lamang ang lahat. Akala ko isang masaya at extra lamang ang maaari mong maibigay sa akin. At yun na lang din talaga ang kailangan ko. Nagkamali pala ako. Dahil naramdaman kong muli sa iyo ang pagiging buo ng pagkatao. Dahil sa pagmamahal. Masakit nga lang dahil hanggang doon na lang. Pero maraming salamat pa rin. At pagkatapos kong isend yun, ilang sandali lang ay nag-reply siya. Good morning din, Mike. Maraming salamat din sa pagmamahal mo at naramdaman ko naman yun. Mag-iingat ka palagi at alam ko na magkikita pa rin tayo. Mamimiss talaga kita. Safe trip, Mike. At nireplyan ko din siya. Ang susunod ko palang kwento ay may title na Hiram na Pagmamahal. Tungkol sa karanasan ko sa isang masahista na ikaw, kwento natin yun. Okay lang ba sa'yo? Oo ba? Basta bigyan mo ako ng kopya, ha? Sure. Bakit nga pala yun ang title na napili mo? Kasi hindi pwede, di ba? May hadlang ang pag-ibig. Hindi sila maaaring maging sila. Ah, ganun ba?
Well, ikaw ang bahala. Iyon ang huling sagot niya na tila may dalang katanungan sa isip niya. Para kasing napilitan lang. Hindi ko alam kung ang ibig pa niya sabihin ay ako ang bahala kung iyon ang paniniwala ko. Bagamat pwede namang maging kami, di ba? O ako nang bahala sa title dahil ako naman ang writer. Pero kagaya dati, hindi ko itinuloy pa ang pagkaklaro nun sa isip ko. Mas mabuti ang ganong may malaking katanungan sa isip ko kaysa bibigyan niya ako ng sagot na sobrang masasaktan lang ako. Bigla namang nanumbalik ang sagot niya nang tinanong ko kung paano kung ma-inlove ako sa kanya. Binitawan ko na lang isang malalim na buntong hininga. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang narinig ko ang passenger advisory mula sa speaker ng airport. All passengers bound for Daman via PR 863, please proceed to gate number 6. All passengers bound for Daman via PR 863, please proceed to gate number 6. Lihim na pinahid ko ang mga luha ko at tumayo. Binitbit ang hand carry patungo sa boarding gate. Tama nga ang sinabi mo, Mel. Mahirapan nga ako kung mamahalin kita. Hindi lang dahil malayo kundi mahirap lang talagang magmahal ng isang taong binabayaran ng serbisyo. Masasaktan ng sino mang taong magmamahal sa'yo. Tama ka rin sa sinabi mong kusang ipinapadama at ipinagkakatiwala ang pag-ibig ng walang kapalit. Alam kong hindi kusang ipinakita mo sa akin. May bayad yun. Pero maraming salamat na rin sa ipinahiram mong pagmamahal. Kahit papaano, kahit sa maiksing panahon ay naranasan kong paano magmahal at mahalin. Kahit balat kayo ang lahat.